Mars, teka lang, aalis na kayo. Mars, pero ayaw kasi namin mawala ng trabaho eh. Ako din eh. Ako na lang kasi inaasahan ng mga magulang ko. Hindi si Ana Madrigal ang natagpuan ng mga pulis. Ano? Ano? Lovely, ano ba problema? Ano bang nagawa ko? Okay naman tayo nung ibang araw ah. Nanlamig ka lang nung... Ano Madrigal? Oh, nakipag-meet kasi yung team namin kay SPO for Gary Perez. Regarding what? Kay Ana Madrigal. Hello? Anong alam mo tungkol sa kanya? Ma'am, nagpapabigay po sa inyo. Kanino daw galing? Hindi po sinabi. Ayaw po magpakilala. Magkita tayo mamayang gabi. I-text ko sa'yo ang lugar. Siguruhin mo lang na wala kang ibang kasama at walang ibang makakaalam. Christine Del Mundo? Opo. Yung... To! Christine, di ba sabi ko naman, handa akong isakripisyo ang buhay ko para sa'yo. Ingat. Ate Christine? Ana? Ana? Ana, buhay ka? Ana, ikaw nga! Oo, ate, buhay ako. Ana, paano nangyari to? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko pwede makipag-iwalay sa akin! Nagkaroon kami ng matinding away noon ng boyfriend ko si Miguel dahil sa sobrang selos niya kay Professor James. Ano? Tara na, humangki ko. Saan po tayo pupunta? Ganda nga naman ho! Maki ko pag... Ano gusto mo sa akin? Bibigyan kita ng pagkakataon tumakas. Ha? Pero pag nahuli kita, akin ka. Takbo.
Wag, please, wag. Para awa. Lagay mo. Lagay mo. Pinaboy ako ng demonyong yun. Sarap, di ba? Gusto mo ba? Sinubukan kong humingi ng tulong kay Professor James pero hindi niya ako pinaniwalaan. Hello? Hello? Hello, tulungan mo ko. Please, may humahabol sa akin. Tulungan mo ko. Tama na. Huwag na natin paguluhin pang sitwasyon. Stop calling me. Hello? Hello, maniwala ka sa akin. Please, papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Hello? Akin ka lang, Ana! Nabaril niya ako at nawalan na ako ng malay. Iha? 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 Gising! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa... Huminahon ka, Iha. Huminahon ka. Tama na. Ligtas ka na. Nandito ka na sa bahay ko. Ana ang pangalan mo, di ba? Nakita ko sa ID mo eh. Nakita kita dun sa tabi ng bangin. May tama ka ng baril. Kaya dinala kita dito sa bahay ko para gamutin. Huwag kang mag-alala. Dati akong doktor. Kaya may alam ako sa paggagamot. Maraming salamat po, Ale. Nanay Irma na lang ang itawag mo sa akin. Maraming salamat po, Nanay Irma. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Binaboy niya ako. Binaboy niya ako. Binaboy niya ako. Ginaasa ako ng isang lalaki hindi ko kilala. Magugustuhin ko pa mamatay kaysa papuyin niya akong paulit-ulit. Ayaw yung lalaki. Ayaw yun. Naiintindihan
siguro mas mabuting dito ka muna tumira sa akin. Kasi sigurado ko, hinahanap ka ng lalaking gumahasa sa'yo ngayon. Sige, tama na. Magpahinga ka na. Magpahinga ka na ulit. Inaabay niya. Tama na. Tama na. Magpahinga ka na. Mabuti na lang at may isang matandang babaeng nagmalasakit sa akin. Paminsan-minsan lumuluwas ako dito sa bayan. Pero kailangan kong mag-ingat. Dahil yung rapist, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya kilala eh. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino siya, hindi ako ligtas dito. Ana, nung nalaman ko yung tungkol sa kaso mo, pumunta kagad ako dito sa San Isidro para malaman at resolbahin ang katotohanan sa kaso mo. Talaga, ate? So, ibig sabihin hindi ka nagalit sa akin? Ana, kahit kailan hindi ako magagalit sa'yo. Meron lang ako mga pinagdadaanan ng mga panahon na yun, kaya nagawa ko yun. Ana, sana mapatawad mo ko. Ate, tulad ng sabi ko sa'yo noon, hindi ko kayang magalit sa'yo. Ate, alam ko na isa ka ng successful na investigative journalist. Gusto ko sanang hingi ng tulong mo para alamin kung sino talaga yung nang-rape sa akin. Pero Ana, wala na tayong mga suspects. Si Mang Kiko, si Professor James at si Miguel, patay na. Wala sa kanilang rapist, ate. Paano mo naman nalaman? Basta ang alam ko, ang taong nang-rape sa akin ay yung may peklat sa dibdib. Sige ate, kailangan ko na mauna. Hindi ko na talaga kaya magtagal dito. Baka may makakilala na sa akin. Ate, ipangako mo sa akin na wag mo sanang sasabihin kahit kanino na buhay ako. Wala sanang makakaalam na kahit na sino. Wala tayong dapat pagkatiwalaan dito. Pero Ana, sandali lang. Ang dami ko pang gustong malaman nung nawala ako. Saka na ate, okay, kailangan ko na umalis. Bakit di ka na lang kaya sumama sa akin? Pumunta na tayo ng Maynila. Siguradong ligtas ka doon at maaalagaan na kita ngayon. Halika na. Kailangan ko na mauna ate. Teka, Ana! Hello? Christine, si Edward na baril. Rina, anong nangyari? Natagpuan na lang kasi yung katawan ni Edward at saka ni Lovely doon sa bahay ng babae. Nakita mo ng bala. So sorry. Kamusta na yung kalagayan niya? Sabi ng doktor, stable na daw siya pero wala pa rin siya kumalay. Ay, yung babae. Hindi siya nakaligtas. Hello? Christine, may nangyari kay Edward. Oo, alam ko. Nandito ako sa ospital ngayon. Alright, I'm on my way. Okay, see you. Ito po yung bag na bitbit ni Edward nung matagpuan siya kaninang umaga. Sige, salamat. Salamat po, ma'am. Hindi naman kay Edward to, di ba? Ay, kanina to. Mukhang pang babae to eh. At saka, naalala ko, wala naman siyang dalang bag nung umalis siya eh. Kay Lovely. Excuse me lang. Hello? Lovely? Ngayon na?
Sumialam ka kay Ana Madrigal? Hindi. Christine, alam ko, gustong makipagkita ni Lovely kay Edward eh. Siguro gusto niyo ibigay yung bag. Siguro, hindi kayo may laman tong bag na to. Kasi hindi kaya ebidensya to, ha? Baka ito na yung sagot para masolve natin yung kaso ni Ana. Shit naman, magbibigay na nga lang ng ebidensya si Rape. Uwi na si Ana. Ano? Ate, pangako mo sa akin na wag mo sanang sasabihin kahit kanino na buhay ako. Wala tayong dapat pagkatiwalaan dito. Christine, ano kay Ana? Kailangan na natin ma-resolve itong kasong to. Ay, Christine naman, malamang, di ba? Hindi, pumunta tayo sa San Isidro para lang mag-sightseeing. Hindi natin naayusin yung kaso, sa-sightseeing lang tayo, kaya napupunta dito, di ba? Sorry. Gusto ko lang naman kasing ma-lighten up yung moment. Di ba, kilala mo naman ako. Happy. Alam mo, Rina, mabuti pa ipaayos mo yan. Kasi tama ka eh. Pwedeng may ebidensya yan na bago. Sige. Tama, papaayos ko to. Pero ikaw mo nang bahala kay Edward, ha? Alam mo, mahal na mahal ko yan kay kanya yan, ha? Ikaw nang bahala, ha? Papaayos ko to. Kaya ko to. Asa na? Ayun. Ikaw na bahala, ha? Sige. Hello, boss. Hello, Christine? Anong balita? Boss, may masamang nangyari ho kay Edward. What? Anong nangyari? Hindi ko alam, boss eh. Pero nung natagpuan namin siya, may tama na siya ng bala. Ano? Responsibilidad mo siya, Christine. Bakit hinayaan mong mangyari yan? So sorry. Kumusta na siya? Okay lang ba siya? He's stable. I'll take full responsibility. Ako na pong bahala sa mga expenses hanggang sa makarecover siya. Hindi lang yung gastos yung inaalala ko. Yung integridad ng network. Napag-iinitan na nga tayong news department dahil sa consistent low ratings natin tapos ganyan pa. Eh, boss, ako na pong bahala. I'll make a public apology. Kasalanan ko po itong lahat. At sa tingin mo, paniniwalaan ka pa ng mga tao? Kadikit na ng pangalan mo ang True TV. Hindi mag-work yan. Basta bantayin yung kalagayan ni Edward until maging okay siya. As much as possible, siguraduhin yung walang ibang media makakaalam ng nangyari kay Edward. I'll think of something that would work. Okay, boss. I'll make sure makakarating sa management ang incident na to. Si Mr. Montenegro nang kakausap sa'yo pagbalik nyo dito sa network. I'm very disappointed with you, Christine. Are you okay? I have some information about, Ana? no, it's about Edward and Lovely. Napag-alaman namin na yung current boyfriend ni Lovely ay galing sa isang malaking mafia clan. At ito ang tinitignan naming anggulo sa pangyayari kay Edward tsaka kay Lovely. Mukhang hinintay na magsama silang dalawa bago to tinira. Thank you for that information. Gary, pasensya na ha. Parang drama-drama ko na ata sa'yo lately. Christine, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang kinalaman to sa kaso ni Ana. Kumusta lakad mo? Okay naman po. Nagkausap na ba kayo? Apo. Magbibis lang po ako.
chronicles mo, ha? Sorry. Ay, Mars, nadala ko na nga pala yung digicam dun sa pagawaan, ha? Babalikan ko na lang mamaya. That's good to hear. Okay. Mars. Oh. Alam mo kasi, baka pwedeng bumalik ka na muna sa hotel, ha? Magpahinga ka doon. Ha, Mars? Freshen up. Kasi medyo medyo maantot na. Talaga? Oh, maligo ka na, Mars. Naman. Maantot ka na eh. Sige, Ay, ikaw maligo ka yun. na. Ay, di. Kaliligo ko nga lang. Dali na. Siya yun. Tagalan niya nakahiga. Si baby boy. Dali. Punta ka na. Sige, mauna na ako Ay! Mars! Kasi tinawagan ko na si Sir Pogi. Oo. Kasi siya na yung maghahatid sa'yo sa hotel. Okay na. Oh, see? Speaking of the Gary is here. Ay, meron daw gusto magpatid sa hotel. Siya yun. Ha? Dali na. Dali na. Pahatid ka na. Go! Gusto lang masulit si Edward. Di. Yan. Oy, ikaw. Sa Paradiso Hotel dediretso, ha? Walang biglaliko. Paradiso. Paradiso? Sige na, Rina. Come on. Ingatan mo, wala kang pakialam kung pulis ka. It's my friend. It's my friend. Okay lang ako. Uy, Gary. Sorry Nagiya na akong kumain. Gutom na kasi ako eh. Sige lang, kain ka lang. Teka lang, bakit ba nakatingin ka sa akin ng ganyan? Nako-conscious ako Hindi ako makakain na maayos. Wala, natutuwa lang ako nakikita kang ganyan. Ano ibig sabihin? Natutuwa lang ako nakikita kang ganyan. Na nakain ako ng kain? Lakas ko kumain? Relax. Masaya. Komportable sa harapan ko. So are you feeling better now? Well, on that area, medyo disappointed pa rin. Feeling ko kasi yung pinunta ko dito sa San Isidro, nabaliwala lahat. Tapos, yung investigative show ko, hindi na ata matutuloy. Plus, sobrang disappointed na sa akin ng boss ko. Okay lang yun. Huwag mong isipin yan. Iba nga ang sabi nila, if God closes a door, He opens a window. Sana nga. Kain ka na. So hungry. Bakit ganun? Ang pogi-pogi mo pa rin kahit nakahilata ka. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Ako na lang dapat. Di na yung lovely na yun, napahama ka tuloy. Kulit-kulit mo kasi, baby loves. Anes? Panakibutas mo lang yung love. Pinapagselos mo ako eh. Sinasabi ko na nga ba, baby loves eh, no? Oy! Pinagsiselos mo ako. Sumagot ka. Pinagsiselos mo ako, no? Alam ko. Sinasabi ko na nga ba, yung mga pagbibigay-bigay mo sa akin ng Yosin. Ako, may gusto ka sa akin talaga. Nagsiselos mo. Ano? Shock ka, oy! Ikaw napakalandi mo talaga. Nakaganyan ka na nga, napakalan... Kiss? Hi! Demure ako! Anong kiss-kiss? Ikaw talaga nakakahiya ka. Baka makita tayo dito. May kumatok dito ikaw. Kiss? Sige
Isa lang. Huwag matagal. Isa lang. Gigising ka. Gigising ka pag kinis kita. Gigising ka. Gigising ka. Ikis na kita, baby. Gigising ka na, baby. Gigising ka. Ma'am? Ay, ma'am. Ma'am. Ay! Oh, ate! May langaw eh. Langaw. Wala kayong dito, yung pang-shield na mga insect. Ma'am, i-check ko lang po yung dextrose. Oo, sige, check mo. Trabaho mo yan. Hindi ko trabaho yung trabaho mo. Check mo! Oo. Check mo yung Sige. Eto, check mo. Ay. Yan lang Uy, kuya! Gawa na yung digicam? O sige, punta na ako dyan, ha? Sige. Ate, ikaw na bahala dyan, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good job! Good job! Po-promote ka sa ginagawa mo. Sige. Yan. Ayos na ayos na. Bato. Ay, nakakaloka. Puro na lang naman mga videos ng malanding babaeng yun ang laman nito. Papala ako dito. Tayo ngayon sa room ng Babs and Boylet. Si XPO4, Gary Perez. Chef, grabe. Ang sarap-sarap niya. At saka, nandun niya sa kama. At saka, naku. Pero kasi, ngayon, nandun pa siya sa banyo. Naliligo. Kaya, ang gagawin natin, habang hinihintay natin siya makita niya siya later, ikot-ikot muna tayo sa kwarto niya. Ikot. Okay. Ano to? Ay, iba-ibang flavor ng kondo. DVD. Ano kaya naman nito? Walang mga tayo. Ay. Ayan, ang dami. Ayan, nagbabasa pala si Kuya. In fairness. Ano kaya? Ang mga DVD, ang dami. Dito tayo. Ayan. Ano naman yung mga damit nito? Alam mo talaga yung lalaki yung nakatira dito. Diyos ko, ano ba to? Parang kinahig ng manok. May mga kondom pa. Ano ba yun? Magazine. Ay, nako. Itong pulis na to, puro talaga kalibugan. Diba? Pictures ni Ana Madrigal to ah. Bakit may mga pictures ni Ana Madrigal dito? O, paano? Una na ako, ha? Thank you. Oops, wait! Gusto mo mag-coffee? Dito? Oo, dyan, sa labas ng pinto. Siyempre, dito sa loob. Tara? Okay lang sa'yo, ha? Sigurado ka okay lang sa'yo nandito ako? Nag-dinner ka na nga dito, di ba? Kaya okay lang. Hindi kasi, di ba dati, hindi tayo okay. Ngayon, okay na tayo. Eh baka mamaya, ma-misinterpret ko lang to ulit eh. Sino ba nagsabi sa'yo okay tayo? Joke! Ano ka ba? Diba sabi mo nga, safe naman ako sa'yo, kaya okay lang yan. Tara. Yeah, of course, of course. Pictures ni Ana Madrigal to ah. Bakit may mga pictures ni Ana Madrigal dito?
sexy talaga ng baby ko. Bango-bango ng baby ko. Ay, naku, siya po yung sinasabi ko sa inyo, yung bago kong boyfriend. Ano ba yan, Lovely? Anong kalokohan na naman yan? Tabi nga dyan. Ginagawa mo. Ay, nako. Yung Gary na yan, akala ko pa naman, seryoso na sa akin. Yun pala, lolokohin lang ako. Ay, nako. Pare-pareho talaga itong mga lalaking to. Wala silang ibang habol kundi sex lang. Pero okay lang. Nakaganti naman ako sa kanya. Dahil ang hindi niya alam, kakilala ko na si Ana Madrigal. Kasama ko siya sa dating restaurant na pinagtatrabahuan ko. At saka isa pa, sinabihan ko na si Ana na obsessed si Gary sa kanya. Kaya for sure, iniiwasan niya na siya noon. Akala niya, na sa akin pa yung huling halakhak. Ha! Akala niya lang. Sino ba yan? Gary! Anong ginagawa mo dito? Gary! Gary! Ah! Anong ginagawa mo sa eskwelang kahapon? Ha? Akala mo hindi ko alam na magkakilala kay ni Ana? Ha? Ha? Wala. Anong sinabi mo sa kanya? Wala ako. Anong wala ka sinabi? Wala ako sinabi, Gary. Sinungaling ka! Sinungaling ka, ha? Halika dito! Nalaman kong ikaw nakialam sa amin ni Ana. Tandaan mo to, ha? Papatayin kita! Ha? Christine, pick up. Wait lang I'll just answer this call. Hold on. Hello? Hello, Christine? Christine, nasa hotel room ka ba? Yes, dear. Why? Christine, kasama mo ba si Gary ngayon? Oo, andito. Nagko-coffee. Christine, may nalaman kasi ako tungkol kay Gary. Ano yun? Nakita ko sa video ni Lovely. Delikadong tao si Gary, Christine. Anong ibig mo sabihin? Christine, obsessed siya kay Ana. Kaya binigay ni Lovely kay Edward yung video cam para malaman natin kung anong klaseng tao si Gary. Hindi totoong mabait siya, Christine. Violente siyang tao. Malakas ang kutob ko na siya ang nan-rape at pumatay kay Ana, Christine. At kaya niya tayo tinutulungan ay para pagtakpan kung ano yung ginawa niya. Hindi natin ma-prove na si Mang Kiko at si Ana to dahil sobrang baba ng resolution. Bakit kinailangan pang tanungin kung may gusto siya kay Ana? Meron lang sana akong gustong ipakiusap sa'yo. Pwede bang huwag kang gumawa ng hakbang nang hindi ko nalalaman? Ba't hindi mo sinabi sa akin na hindi si Ana ang bangkay? Sasabihin ko naman sa'yo pero... Christine, please, umalis ka na dyan. Hello? Hello, Christine? Basta ang alam ko, ang taong nang rape sa akin ay yung may peklat sa dibdib. Are you okay? Oo, si Rina, tumawag sa akin yung hospital bill sobrang taas, kaya tataranta ako ngayon. What's wrong? Ito nga pa. Uy! No. Gary, It's okay. sorry, hindi ko... alam mo, mabuti pa magpalit ka na lang ng t-shirt, ha? Ha? Hindi na. Kukuha ka ng shirt. Sa bahay na Hindi, lang. kasi uuwi ka, may coffee ka, tapos basa ka. So, dapat naman akong shirt, kuha na lang ako ng shirt, ha? Sige.
ang pumatay at nag-rape kay Ana. Ano mo muna ako? Maraming salamat po sa 2 taon na pagkupkup sa akin. Pero gusto ko na po makasama ang ate ko. Inamin na ni SPO4 Gary Perez na siya ang nang-rape at pumatay kay Ana Madrigal. Nakakatulong ang statement niyo laban sa kanya. Ay ma'am, inamin niya na ginahasa niya si Ana. Pero kiniklaim niya na hindi niya raw ito pinatay. Nag-suicide daw. Pero tinatanggi niya na siya pumatay doon sa tatlong suspect. Malaki ang paniniwala ko na siya ang may kasalanan ng lahat ng to. Pero ma'am, naniniwala ako na totoo ang sinasabi niya. Hindi ko maintindihan anong ibig mo sabihin.